So, pag-usapan natin itong dalawa na itong mga kadaba, itong mahirap at mayaman. So, ang ibig lang sabihin niya mga kadaba, ganito yan mga kadaba. Siyempre, unahin muna natin si mahirap. So, ganito yan. Ang mahirap na tao, halimbawa lang mga kadaba, ganito yan. Siyempre, sila yung nanguhuli ng mga isda. Sila yung nag-aalaga ng mga hayop. Sila yung nagtatanim ng mga gulay. Pues, para magkapera sila, siyempre, ibibinta sa mga taong may mga kanya. May mga taong bumibili, may mga taong, siyempre, kailangan nila yan eh. Kailangan nilang ibinta para magkaroon sila ng pambigas o kaya kung ano pa mga gastusin dyan para lang magkapera sila. Ang mayayaman, kadalasan yan, yung mga yayaman na yan, ginagawa lang yan. Ayun, bumibili na lang. Kasi nga, ba't pa sila magtatanim kung may pera naman sila, di ba? So, ganun yon. Ganun ang pinagkaiba ng mahirap at mayaman. Di ba? Pero, ito naman ang take advantage ng mga mahirap. Kasi nga, ganito yung kadapa. Kung marunong kang mangawin, kung marunong kang maglambat, kung marunong kang magtanim, kung marunong kang mag-alaga, ang mangyayari dyan, may pagkain ka. E paano naman yung mayayaman? Karamihan dyan, siyempre, hindi marunong maglambat, hindi marunong mangawin, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-alaga. So paano yan? Sa tingin mo, sino ba talaga ang mas nakakalamang? Eh di siyempre mahirap din. Kaya wag mong ambisyonin. Wag ka nang mangarap na yumaman. Di ba? Kahit pa paano at least may nakakain ka sa araw-araw. Di ba? Mahirap yun yung ganun. Mayaman ka nga. Hindi ka naman marunong mag-alaga. Hindi ka naman marunong maglambat. Wala ka namang alam. Alam mo lang yung ano eh, yung computer o kung ano-ano pa man, pasalita-salita lang. Yun lang yung mga alam-alam mo eh. Ganun yung pinagkaiba ng mahirap at mayaman. Diba? Oh, ano? May katanungan ka pa?